Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na kumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tawaan mo kami, Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, Tawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alin ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo.
sa kadakilan ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Manaming makapangyarihan, iniatas mo sa Obispong San Ireneo ang pagpapanatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng simbahan. Ipagawa mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago. Bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa akong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob
na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sa punay manatili, siya sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo ay tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw nito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary po, congratulations po sa inyo. Ngayon po ay ginugunitan po natin si San Ireneo o Saint Irenaeus. Hindi ho ganong kalaganap ang debosyon para sa santong ito. Pero gayon pa man, napakalaki ho ng kanyang kontribusyon sa simbahan. Lalo tigit ho na nagsisimula pa ang Kristyanismo. 2nd century, 3rd century. At ano ho ang kanyang mga kontribusyon sa ating simbahan? Siya ho ay tinaguri ang isa sa mga doktor ng simbahan na lubhasa sa aral ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga't ang ginawa ho niya, lalo tigit ho sa New Testament ay kung ano yung mga nararapat na sinabi, ginawa ni Jesus ay maisulat sa bagong tipan. At tigit ho sa lahat, kung pagtutuunan ang doktrina, dogma, teolohiya ng ating simbahan, ay siya din ho ang nakipaglaban lalo tigit ho nung panahon ng una sa mga tinatawag na mga heresies. Ano ho yung mga heresies? The false teachings laban sa ating simbahan. Kaya nga sa ating paggunita ay masasabi natin na itong kanyang pagninilay, lalo tigit ho sa salita ng Diyos, para sa kanya, hindi lamang ito pinakikinggan. Hindi lamang ito
binabasa. Lalutigit, ito ay isinasabuhay. At ang isa sa mga sikat na sinabi niya ay, the glory of God is to see human person fully alive. Anong ibig sabihin nito? Makita ang tao na buhay at yan ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero anong klaseng buhay? Anong klaseng pamumuhay ang gustong makita ng ating Panginoon Diyos? Narinig natin sa ating ebanghelyo, ang isang masamang punong kahoy ay hindi magbubunga ng mabuting bunga. Ngayon, kung titingnan ho natin, ay sabagat nung panahon ay marami mga bulaang propeta. Sino mga bulaang propeta na ito? Ang gagaling mga magsalita, ang gagaling humikayat, ang gagaling kung pag-uusapan ang salita man ng Diyos, kung yan man ay salita ng Diyos, pero kasalungat naman ho ito sa kanilang pamumuhay. At sa atin hong unang pagbasa, narinig ho natin yung tipan na ginawa ho ng Diyos kay Abraham. Anong klaseng tipan? Sabi ni Abraham, matanda na ako. Mahigit 100 taon na. Sino magmamana ng aking mga ari-arian? Si Eleazar. Sapagkat nung una, kapag wala kang anak at marami kang ari-arian, ang magmamana ay yung tinatawag na head ng mga slave, si Eleazar. Sabi ng Diyos, tanda na ako, wala akong anak. Pero nakapagtipan ang Diyos sa kanya. Sindami ng bituin ang iyong magiging mga anak, ang iyong lahi. Natupad ho ba ito? Kung titignan naman ho natin, isa lang naman ang kanyang anak. Pero ang totoo, natupad ito sapagkat tayo ay lahi ni Abraham. Ano yung tipan? Anong sabi natin? Kapag mag-boyfriend, mag-girlfriend, pagpapakilala, ewan ko lamang ho kung ginagamit pa yung word na tipan. Yan, ang aking katipan. Kasi may nakipagkasundo. Kung titignan ho natin, ayan Diyos, ang nakipagtipan, ang sabi kay Abraham, magdala ka ng baka, magdala ka ng tupa, magdala ka ng bato-bato, hatiin mo sa gitna. At kapag ganyan ang mangyayari, kapag ang isang tao, kapag hindi nasunod ang ating tipan. At yung tipan, nung una ay ginagawa lamang sa isang master at saka slaves, ibig sabihin, mataas yung isa at yung isa ay mababa. Pero dito, ang Diyos nakipagtipan, parang equal sila ni Abraham. Kaya nga para sa atin, hindi lang kay Abraham nakipagtipan ng Diyos, nakipagkasundo. Yung covenant sa bayang Israel, you will be my people and I will be your God. Sa ating lahat, kayo, ang aking mga tao, at ako ang inyong Diyos. Pero yun huntipan, kasunduan, minsan, hindi ho natin natutupad at yan hindi natin nagagawa. Bakit? He became unfaithful to that covenant. Marahil marami na ho tayong dinodiyos. Marahil marami na ho tayong kinikilala na sa tingin ho natin ay mas higit pa sa Diyos. Kaya anong mensahe ng ating pagbasa at ng ating hong ebanghelyo? Ang tipan ng Diyos ay hindi para tayo pahirapan. Ang tipan ng Diyos ay upang ipaalala sa atin na hindi kailanman makakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Tulad ng tawag niya kay Abraham, kalasag, kakampi. Tayo din ho. Kung tayo maghahanap ng kakampi, yung siguradong hindi ho tayo iiwan, yung siguradong tayo hindi ilalaglag, sapagkat ang Diyos ay tunay ho nating kalasag. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tayong makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sa sanlibutan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan.
Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw na mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw po ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo po ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumingas sa libutan, sa iyong kagandahan loob na itong aming alay. Mula sa lupod maggawan, tinapay nito pagkain. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumingas sa libutan, sa iyong kagandahan loob na itong aming alay. Mula sa katas ng uwas ng pagwang alak na ito para mag-inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inawang ikarangal ng paghahain ito ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Tulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapanghawakan naming buong buo ang pananalig ng simbahan at mapanindigan namin ang kaisahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ireneo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa katapatan ay inihag sa pangangasiwa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ikaw pong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Isukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung may narapat at tumayo sa harapang para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming arsobispot ng lahat ng mga kaparehan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating patron. Kaysa ng lahat ng mga apostolo, San Ireneo, San Jose Marelo at lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama ni sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala.
Hinihiling po namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayin mong aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay yung kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa makasalanan sa libutan. Palat po tayong lahat ng mga inanihan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang Panginoon ang aking pastor, pinakikinhawa ko. Lubos. Ang Panginoon ang aking pastor, pinakikinhawa ko. Lubos. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpang na landas. Siyang patnubay. Panginoon ang aking pastor, pinakikinhawa ko. Lubos. Madilim na lambak man ay tatahakin ko. Wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Ang angat niyang pamalo, siglat ang ulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinakikinhawa ko. Lubos. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal ng pakinabang, ipagalumbong madagdagan ng aming pananalig na taglay upang ang nagtampok sa obispong si San Ireneo hanggang kamatayan ay aming totohanang masundan sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.